10 dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon. Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap na magkaroon ng ipon. Gusto natin ng sariling bahay, negosyo o kahit simpleng safety net kapag may emergency. Ngunit sa kabila ng araw-araw na pagtatrabaho, bakit nga ba parang hindi sapat ang kinikita? Bakit parang laging kapos at walang naitatabi? Kung isa ka sa mga taong hirap mag-ipon, basahin mo ito ng mabuti. Baka isa o higit pa sa mga dahilan na ito ang pumipigil sa'yo. 1. Wala kang malinaw na financial goal. Kung hindi mo alam kung saan mo gustong dalhin ang pera mo, mahihirapan kang mag-ipon. Para itong paglalakbay ng walang direksyon. Ikaw ay gumagalaw pero wala kang patutunguhan. Hindi sapat ang sabihing mag-iipon ako. Dapat tiyak, mag-iipon ako ng 5,000 para sa emergency fund. Gusto kong makabili ng lupa sa loob ng 5 taon. Target ko magkaroon ng retirement fund bago mag-edad 60. Kapag malinaw ang layunin mo, nagiging mas madali ang pagtitipid at pagkontrol sa gastos dahil alam mong may pinaghahandaan ka. 2. Inuuna mo ang luho kaysa pangangailangan. Maraming Pilipino ang nadadapa sa perang hawak nila dahil inuuna ang wants kaysa needs. Bago pa man dumating ang sahod, plano na agad ang bagong cellphone, branded na sapatos o lakwatsa. Ang resulta, walang natitira para sa savings. Hindi masama ang mag-reward sa sarili paminsan-minsan, pero kapag mas inuuna mo ang pansamantalang kaligayahan kaysa pangmatagalang seguridad, ikaw rin ang mahihirapan sa huli. Tanungin mo lagi ang sarili, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang? 3. Walang budget plan. Kung hindi mo sinusubaybayan ang galaw ng pera mo, imposibleng malaman kung saan ito napupunta. Ang bahala na mindset ay parang butas na timba, kahit gaano karami ang tubig na ilagay, maubos din. Ang simpleng paglista ng lahat ng gastos, fixed bills, pagkain, transportasyon, luho, ay malaking tulong. Ang budget ay hindi para limitahan ka, kundi para gabayan ka. Kung walang plano, para kang naglalakbay sa disyerto na walang mapa. 4. Utang dito, utang doon. May mga pagkakataon na hindi maiwasan ang utang, lalo na kung emergency. Pero kung gagawin itong lifestyle, malaking problema ito. Kapag lagi kang umaasa sa credit card, 5-6 o online loans, ikaw ay parang alipin ng interes. Habang tumatagal, hindi lumalaki ang ipon mo, kundi ang bayarin mo. Ang mas masakit, imbes na lumago ang pera mo, napupunta ito sa pagbayad ng interes. 5. Peer pressure at pakikisama. Ang kulturang Pilipino ay kilala sa pakikisama. Pero minsan, ito rin ang nagiging dahilan ng walang ipon. Nahihiya tayong tumanggi sa lakad, kainan o gala ng barkada at pamilya. Kaya kahit wala sa budget, sige lang. Ang problema kapag naubos ang pera, wala ring tutulong sa'yo kundi sarili mo. Kaya kailangan mong matutong tumanggi at maglagay ng limitasyon. Tandaan, ang tunay na kaibigan ay maintindihan kung minsan kailangan mong unahin ang iyong future kaysa ang pansamantalang saya. 6. Walang emergency fund. Laging may biglaang gastusin, ospital, aksidente o nasirang gamit sa bahay. Kung wala kang emergency fund, ang ending, utang ka o gagalawin ng savings. Dapat may hiwalay na ipon para dito. Kahit paunti-unti, halimbawa once kada sahod, makakabuo ka rin. Ang emergency fund ay parang seatbelt. Hindi mo madalas ginagamit, pero kapag kailangan, napakalaking tulong. 7. Instant gratification mindset. Ito yung ugali na gusto ko ngayon na, ayoko maghintay. Gusto agad ang bagong gadget, bagong kotse, o travel kahit hindi pa kaya. Ang problema sa mindset na ito, inuuna mo ang kasalukuyan kaysa sa hinaharap. Totoo na hindi natin alam ang bukas. Pero kung palagi mong iniisip yan, wala ka talagang maipon. Ang disiplina sa paghihintay ay susi para makuha ang mas malaking reward sa hinaharap. Kung kaya mong tiisin ngayon, mas gaganda ang buhay mo bukas. 8. Hindi ka marunong mag-invest. Marami ang takot sa salitang investment. Iniisip nila, baka malugi o scam, kaya nilalagay lang nila ang pera sa alkansya o savings account. Ligtas nga, pero halos walang tubo. Kung gusto mong lumago ang ipon, dapat matuto ka kung paano gumagana ang tamang investment. Mutual funds, stocks, pagnenegosyo, real estate. Hindi kailangan agad malaki. Ang mahalaga, nagsisimula ka at natututo. Mas mabuti ng maliit ang kita kaysa wala. 9. Kulang sa financial discipline. Minsan, hindi pera ang problema kundi ugali. Excited ka sa umpisa mag-ipon pero pagkalipas ng ilang linggo, ubos na. O kaya't nagawa mo na magtabi ng pera pero hindi mo napigilan ng tukso kaya nagastos din. Ang sikreto ay consistency. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, lalaki rin. Isipin mo, kung mag-iipon ka ng high hundreds kada araw,
Sa loob ng isang taon, may 36,500 ka na. Malaking bagay na yan para sa emergency o small business. Jen, paniniwala na sakto lang ang kita. Maraming Pilipino ang sinisisi ang maliit na kita bilang dahilan ng kawalan ng ipon. Totoo, malaking factor ang income, pero hindi ito hadlang para hindi ka makapagtabi. Ang problema ay mindset. Kung lagi mong iniisip na sakto lang ang kinikita ko, hindi ka gagawa ng paraan para makapagtabi. Pero kung babaguhin mo ang pananaw mo, kahit maliit, makakahanap ka ng paraan. Pwedeng mag-side hustle, magbenta online o maghanap ng dagdag income. Panghuling paalala, ang pag-iipon ay hindi nakabase lang sa laki ng kita kundi sa ugali at diskarte sa pera. Kahit maliit ang sinasahod, kung marunong kang mag-budget, magdisiplina at mag-invest, makakapag-ipon ka pa rin. Tandaan, hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimula mag-ipon. Pero kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan pa?